At ang ating sabihin nating ang Pilipinas kasi ay basically agriculture. So maraming meat talaga sa isang agricultural economy, basically a backward economy, ay umiiral talaga, nangingibabaw, naglipa na ang iba't ibang mga meat, no? Okay. At itong mga ganitong mga pananaw na nagsalin-salin sa iba't ibang henerasyon ng mamayang Pilipino sa nakalipas na 100 taon, ano? Sa katunayan na mag-deviate ako ng konti, mga kalokar. Doon sa aking nakaraang, itong 77th episode, itong kasaysayan ng diet, no? Itong nutrition, yung pagtalakay natin ng 3 meals a day, no? Yung kasaysayan ng 3 meals a day, itong 77th episode. Nabanggit ko dito yung role ng kolonyalismo at globalisasyon, ano? Sapagkat ibinukas ng Industrial Revolution at naglipan at lumaganap ang modern diet, ang Industrial Revolution naman na ito ay kakambal nito ang tinatawag na colonialism, no? Pagkokolonya, no? Itong mga industrialisadong bansa, itong mga mayayamang bansa, pangunahin mula sa Europa at sa mga Western countries, kabilang dyan ng Estados Unidos, ay nangulonya sila ng mga maliliit na mga bansang basically, of course, ay mga agricultural countries. Ngayon, liban sa ang Amerikano na sumakop sa atin noong 1898, nauna rito ay sinakop tayo, kinolonya tayo ng Espanya, di ba? 1500 yan, ano? At ang Espanya na ito ay kinolonya ang Pilipinas even before the Industrial Revolution, ano? Kasi 1700 ang pagputok ng Industrial Revolution sa Europa, 1500 pa lamang na kolonya na nila ang Pilipinas. At naghari ang mga Espanya rito, ang Espanyol dito, sa loob ng 333 years. At ang kanilang, siyempre, kultura, sa paniniwala sa relihiyon, pagpapalaganap ng mga tradisyon ng mga Kastila ay tumimo, no? Na ibaon, na ikintal sa iba't ibang salinlahin ng mamamayang Pilipino. At ito'y tinatawag natin na, sipin mo 333 years naghari ang mga Kastila. Pumutok ang Rebolusyong Katipunan ni Bonifacio noong 1896. Nagtagumpay ang revolusyon at inagaw. Pumasok dito ang Amerikano noong 1898 at inagaw, nagkaroon ng Treaty of Paris, ibinenta ng Kastila ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang $20 million at sila na ang nag-ari. Simula noon, 1898 hanggang 1945, sa panahon ng Commonwealth ni Quezon, ay naghari ang mga Amerikano. At yun ay 48 years ang tinatawag na pag-ahari nilang ito. Ngayon, ang punto dito, mga ka-low-carb, yung pagdating dito, ang kolonyalismo ay siya rin pagdating dito ng iba't ibang mga modern diet. Kahit na ang ekonomiya ng bansa ay agrikultura, pero ang lahat ng mga finished product mula sa Estados Unidos na ibinabagsak sa Pilipinas bilang market ay kinukonsumo ng mga Pilipino, sapagkat napakataas ng colonial mentality ng Pilipinas because of that colonization ng Amerika ng halos kalahating siglo. At directly control nila ang ekonomiya, politika at militar ng lipunan Pilipino, no? Pero of course, after Commonwealth, ni Quezon ay indirectly ay nangingibabaw pa rin ang kanilang influensya hanggang sa kasalukuyan. So ang modern diet ay lumaganap dito sa ating lipunan
Kasama dyan ang tinatawag na meat. Itong tinatawag na pangunahing sambahin ng mga tao ang carbohydrates. Sapagkat doon sa binabanggit ko nga sa nakalipas din na mga episode, yung food pyramid na inimbento ng Estados Unidos ay lumaganap at niyakap yan ng Pilipinas, na ang food pyramid na ito, pangunahing dapat nilalamon ng mga Pilipino ay ang carbohydrates. Huwag kakain at madalang kung kumain man ng mga karne, lalo na ang fats. Yun ang meat, yun ang salalayan, yun ang basis, yun ang fact ng tinatawag nating meat. Kaya kailangan itong ilantad at kailangan itong basagin at kailangan itong ibasura, itakwil at ibasura ang ganito ang mga paniniwala. Nabanggit ko na dito sa ating pambungad, dito sa ating pagtalakay ng carbohydrates is non-essential. Ano? Nabubuhay sa nakalipas na 2.5 million years na buhay ang ating mga ninuno ng kahit na wala or kulang ang carbohydrates ang kanilang katawan. Nabuhay sila because of fats and protein. Dalawang klase. Ang fuel, ang source of energy ng tao, dalawa. Ang source na nakagisnan natin ng ating energy ay glucose. At ang glucose na ito ay galing sa carbohydrates. Ang another source ng ating energy, which is more sustainable at mas healthy, ay yun yung fats. So, yung dalawang yon, ang dietary carbohydrates na source ng glucose ay maaaring wala sa ating sistema dahil kayang likhain yon ng sistema ng katawan ng tao sa pamamagitan ng liver at yun yung tinatawag nating gluconeogenesis. Kaya maaaring mabuhay ang tao because of that scientific basis. Yan ang mga research, yan ang facts, yan ang tunay na dahilan at ang tinatawag nilang dapat mabuhay at pangunahing asahan at salalayan ng energy ng tao ay ang carbohydrates ay isang meat.